Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, sa anumang bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, napakaganda po ito pong interview ni Manong Ted po sa Dole mga tambay. Medyo ginisa po rito ni Manong Ted ang Dole dahil po dito po sa sinasabi po na ayuda at yung tupad ay gamit na gamit po ng mga politiko. Pero sa kabila nun ay pinasisinungalingan po ito ng mga politiko na never nilang magagamit at gagamitin sa pamumulitika ang ayuda. Lalo-lalo po ang sinasabing akap at syempre po tupad at marami pang iba. At pinasinungalingan din po yan ng DSWD na si Secretary Gatchalian na never daw po itong magagamit. Pero ito po, napagkikita na po ngayon ang mga politiko at mga sikat pa ito mga tambay, sikat na mga politiko. At sikat na sikat din po ang asawa po nito na isa pong Secretary po ng Finance na mismo si dating Pangulong Duterte ay nagtataka po sa Secretary ng Finance mga katambay na ililipat po nila ang pera kahit po ito ay bawal sa batas, bawal sa saligang batas, lalo ang pera sa PhilHealth dahil meron po tayong magaling na finance, pera sa GSIS, pera sa SSS, dahil nga meron po tayong magaling na finance secretary mga tambay. Pakinggan po natin si Manong Ted dito po sa kanya interview sa Dole mga katambay. Pakinggan po natin. Okay. May tanong po si Chacha dito sa paggamit sa tupad ngayon ng mga EPAL. Yes po. Sec Benny, kalat po ngayon sa social media, no, sa ilang mga lugar, itong paggamit ng tupad na nilalagyan pa ng litrato ng ilang mga tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Aware po ba kayo dito sa ilang mga lugar? Yung pong sinasabi niyo, hindi lang po yan ngayon. Nung mga nakalipas na panahon, meron pong ganyang klase mga paabot pasabi at saka mga binabanggit. No? So ina-actionan po namin yan. At alam naman siguro din ni Ted kano ang challenge para po sa mga implemento, sa mga programa, pamahalaan. Hindi po namin siguro pwedeng tuwiran o tahasang sabihin, huwag kayong magpakita dito sa ating ikang ginagawang programa. Alam naman ni... Yan po mga tambay. Inamin niya na po mismo ni Dole Secretary Laguesma mga tambay, o Laguesma, si Benny Laguesma mga tambay. Inamin niya, matagal na raw po ito ginagawa. Kahit pa naman, totoo naman po yung kahit pa noon, ginagamit po ito ng mga politiko, epal na politiko. Kanino lang po natin ito hindi nakita? Di ba nakakita po tayo first time sa national, di ba? Nung pumasok at dumating po ang pamilya Duterte. Doon natin nakita na ganun po pala ang tamang politiko. Hindi epal. Hindi sila naglalagay ng mga mukha nila. Ayaw na ayaw nila lagay ang kanilang mga pagmumuka. Kung meron mang maglagay ng pagmumuka nila, yung mga sumusuporta sa kanila ang naglalagay. Yun talagang mga talagang nagugustuhan ng kanilang ginagawa. Pero mismo sila, kahit sa Davao, sa City of Davao, walang mga muka yung kanilang mga proyekto. Pati ang kanilang mga ginagawang yung mga sinasabing ginagamit na sasakyan ng government, yung government owned, walang mga muka nila, mga tambay, at walang mga pangalan nila. Di po ba? Pati mga vehicles. Ganun po. Nakakita po tayo nun na hindi epal. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, pakinggan po natin. Sa reality real. Subalit, gusto ko lang pong tiyakin na ginagawa po namin ang aming tungkulin, pinapaabot namin sa mga beneficiaryo. Ito po ay programa ng gobyerno na hindi po kailangan ng padrino. Sabi niyo po sa... Opo, hindi kailangan ng padrino. Yes po, Sec Benny. Sabi niyo Opo. Candidly, hindi ganun kadali gawin yung trabaho dahil alam naman po natin, bawat kilos natin dyan ay sinusubaybayan, tinitignan, pinupuna. So, amin lang pong tinitiyak na lahat po ng alituntunin na kapaloob sa aming guidelines
amin pong ipatutupad at yan po ang mahigpit na tagubilin namin sa ating mga implementors. Alam po namin na sila ay subject Opo. sa mga iba-ibang klase ng pagsubok o kaya naman yung mga sitwasyon na medyo kita nakapapagpahirap sa implementasyon. Paano kaya ito, ng Sek? program. Sek, paano kaya ito? May post po si Lucky Manzano. Si Lucky Manzano ba ang nag-post yan? Oo, kay Lucky Manzano na post po Opo, ito. opo. At dito po sa post ito, basahin mong, paano kaya yan, Sek? Si Lucky Manzano, kandidato po sa pagka-vice governor, si Vilma Santos po, hindi ho ba, sa pagka-gobernador, tapos yung congressman, yung anak niya namang bunso, si Ralph Recto, nandun din yung muka doon sa sinasabing post na ito mismo. Ano nakalagay dyan? Tupad? Opo. Meron pong tarpaulin na nakalagay. Yung post not specifically about tupad, pero dun mismo sa video, makikita natin sa background nila nakalagay tupad payout. Nandun po ang picture ni Lucky Manzano, ng isa pa pong kapatid niya na tumatakbo sa Batangas, maging ni Ate V at ni DOF Chief Ralph Recto. Paghugan yan na ang sinasabi daw po, ito ho naman, bukas pong aming programa sa panig po dito nila Mr. Lucky Manzano. Kapag ho ganyan na kasama nyo sa gabinete ang mukha doon sa tarpaulin, paano kaya? Siyempre po, siguro ang pwede pong gawin dapat ng aming mga implementor, yan po ay pagsabihan na ang payout po dapat sa tupad, dapat specifically doon lamang po sa mga beneficiaryo at kung meron po silang gawin na gustong gawin na sila ay sabihin na po natin, nagpapakilala o nangangampanya, wag po nilang gawin doon sa venue ng payout. Pwede po silang sa labas noon dahil karamihan naman po kami, Ted, the reality is nakikipag-partner po kami sa mga local government units para maabot po namin at yung pasilidad po magamit din namin. Pero hindi naman nangangahulugan yon na dapat ay kami ay maging pangutangan ng loob dahil ang tinutulungan po naman namin mga constituency, kung sino man po yung politiko, kung sino man po yung local government official, dapat siguro tulungan nila kami sa maayos at hindi pupunahin na pagpapatupad ng aming mga programa. Yun po yung amin pong sinisikap na gampanan at hindi po natukulang Ted at DJ Chacha sa pagpapaabot ng direktiba at paalala sa ating mga field implementor. Pagkamat alam natin, hindi ganun kadali, pero hindi po kami hihinto hanggat hindi po natin makita na ang implementasyon dapat ay hindi po nagkakaroon ng problema o hindi naman po nalalagay sa alanganin dahil yung pong mga nakikinabang yan, dapat po noon mapakalagaan natin din na magpatuloy ang ayuda ng pamahalaan pero hindi nangangahulugan na tuloy-tuloy yan kung nagkakaroon po ng mga problema. In fact, meron po kaming mga na-blacklist, meron din po kaming hindi. Pero ang Yan po mga tambay. Nangangatwiran pa po si Secretary Benny Leguestra, mga katambay. Ibang klase. Matagal na po yan. You know? Pagka kasi ganyan ang ginawa mo, you know, yung pagbibigay na ayuda, cash. Di ba ba? At politiko ang hawak. Talagang 100%, 100%, may korupsyon at merong pamumulitika. Komento na inyong lingkod, mga katambay. Nakita niyo po, mga sikat na tao pa yan. Yung issue na yan, di ba? Pamilya ng Recto, pamilya ni Ate B, ni Vilma Santos, di ba? Halos lahat sila nasa gobyerno, tatakbo na sa gobyerno. Bunsong kapatid, panganay na anak, nanay, tatay, lahat nasa gobyerno. Dahil, bakit kaya? Mahina na showbiz kaya, mga tambay. At napakalaki kaya ng pera sa gobyerno. Mas malaki kita sa gobyerno kaya kaysa sa showbiz, mga kababayan. At nakita naman po, kasi kasalanan din ng mga Pilipino ito Kasalanan rin ng mga Pilipino. Kasi, you know, mas gusto po nila na tangkilikin po ang mga sikat, mga tambay. Pero, talagang ganun Mahilig po tayo sa showbiz Kaya yan, ang mapapala natin. Tanggap po natin ang malalaking ganitong issue, lalo po sa mga pera ng mga Pilipino. At yung sinasabi nga natin, mga tambay, sinasabi na inyong lingkod, komento ko, kung talagang ayaw nyo po ng korupsyon, di sana ginamitan nyo na lang na kung totoong tao ba yung bibigyan na yan. Dapat
high-tech na tayo ngayon eh. Di ba? Bakit hindi nyo lang daanin sa card? Bigyan nyo na lang po ng mga card yan. Withdrawin na lang nila. Saan? Sa ating mga bangko. Di ba? Sa Land Bank. At kung ano-ano pa mga bangko ng gobyerno. Withdrawin na lang po nung gusto nyo tulungan. Yung mga ayuda na yan. AKAP. Tapos ito pang tupad. At kung pati 4-piece. Di ba yung 4-piece meron tayong mga card? Di po ba? Meron na tayong mga card eh. Doon na lang nilalagay. Di ba? Debit card. O yung mga bank book na card. Di po ba? Ganon. At least, matitrace po natin kung magkano po ang nire-release ng gobyerno at kung magkano po ang pera na ang pinopondo doon sa mga ayuda natin. Kasi yung 4-piece, ganon na po ang ginawa natin eh. Di ba? Meron na po silang mga tarjeta. Direkta na po sa bangko. Yung mismo na po ang kukuha, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, kung hindi po ako nagkakamali, direkta na po i-withdrawin yun ng mga miyembro nung tinutulungan po ng ayuda, pangtawid gutom. Ito naman po sinasabi, suporta daw po sa mga manggagawa. Kung totoo yan at walang anomalya, kasi pag ginamitan mo na yung cash yan, dyan po lalabas ang malaking anomalya. Pag kasunduan na ang usapan. May kasunduan na. May kasunduan na mga politiko. Di ba? May kasunduan na yata ang DOLE. May kasunduan na ang DSWD Secretary. Marami kasing kasunduan. Pati ang mga mayor, may kasunduan. Di ba? Mga congressman, may mga kasunduan. Di ba? Mga senador, gagamit din ng kasunduan. Mga kapitan, kasunduan. Kasi, di po ba? Komento na inyong lingkod. High-tech na tayo, technology na, may internet na tayo ngayon. Kasi, less kasi ang korupsyon. Pag doon mo na nilagay, yung mga sinasabi mong tutulungan mo na kailangan tulungan dahil dyan lang nakatutok ang bagong Pilipinas, yan lang ang programa nila. Ginawa tayong ayuda nation. Ngayon, malapit na ang politika. Kailangan po ba? Puro cash. Cash ang ibibigay. Puro cash. Tapos pagmumukha nilang nakalagay. Di mo ba? Napakatagal na panahon na pong ginagawa yan. Hindi na po na bago yan at hindi na rin bago yan. Yung ginagawa po ng mga politiko. Lalo pag palapit na ang halalan. Palapit na po. Ginagawa na po ng mga politiko yan. Lalo na mga epal na politiko. Nasakim sa kapangyarihan. Ayaw mawala sa kanila ang kapangyarihan. Diba? Nagagamit nga po yung vote buying. Dahil puro pagmumukha nilang nahandoon. Di po ba? Meron na kumakalat, may mga tarpuli na, pero kakausapin pa. Mismo ang DOLE Secretary. Di ba? Sinasabi niya, matagal na raw po yan. Pero may ginagawa po ba sila? Kakausapin. Yun ang ginagawa. Kakausapin namin yan. Kasi, secretary kasama yung secretary. Asawa. Lahat nasa politika, mga tambay. Ibang klase, no? Kaya dito po, wala pong patutunguhan ng ating gobyerno. Kasi mismo pong nanunungkulan sa ating gobyerno, ay ganun po ang gusto nila mangyari sa pera natin Kasi, parang lumalabas, di umano, na meron din po sila paghahangad sa kasunduan. Diba? Kasi may mga kasunduan Kasi kung gagawin nila, ilalagay na nila yung mga magbe-benefits niyan, mga tao na sinasabi lang tutulungan ng ayuda. Kung bibigyan mo na yan lahat, di ba? Direkta na sa bangko, makukuha na nila ang matatanggap nila. Sa tingin nyo po, yung kasunduan, malaking kabawasan yun. At madali pong mai-audit yun. Mai-audit po agad, napakabilis dahil nasa bangko. Lahat ng release ng pera, lahat meron pong record. Yan po ba? May record po ba yan? Kasunduan? Pag sinabi mong 5,000, pagdating kay kapitan, kasunduan, 5,000 pa rin kaya? Nagtatanong lang po mga kababayan. Kaya ito po, ganito po klase ang ating mga politiko, mga tambay.
magagaling. Lalo po mga politiko po sa Luzon, di ba? Kaya nga nakakahanga-hanga po. Kahanga-hanga po ang mga politiko, lalo po sa pamilya Duterte. Never mo makitaan ng mga pamilya Duterte na yung mga pagmumukha nila ay mapagkikita mo sa mga ganyan, lalo sa ganyang pagdating sa pera. Hindi mo mapagkikita ang mga pagmumukha niyan. Walang litrato ang pamilya Duterte. Ang Vice President nga, di ba? Nilalagay niya lang opisina ng Vice President kasi sa Vice President office yun eh. Di mo ba? Yun nasa saligang batas. Meron tayong Vice President, meron tayong Presidente, opisina ng Office of the President, Office of the Vice President. Kaya lahat ng pagtugon, laging nangunguna yung logo ng Office of the Vice President pero wala niyang muka. Hindi niya nilalagyan ng muka. Pati yung mga ginagamit nila na box o mga bags na nilalagyan ng ayuda o pagtulong, wala nilang pagmumuka ng mga Duterte. Kaya nga sinasabi ko, doon ka lang talaga makakita ng hindi epal na politiko. Di ba? Dahil hindi nila pera kasi yun eh. Eto, hindi na nila pera, pero pinagkakakitaan pa yata nila, mga katabay. Parang, kasi ganun eh, pagka epal kang politiko, ang tingin mo sa sarili mo, lahat galing sa'yo. Di ba? Ganun sila eh. Lahat galing sa akin. Lahat i-credit mo sa akin yan. Ako ang may bigay niyan. Si congressman ang nagbigay niyan. Si congressman ang gumawa niyan. Si congressman nagsabatas niyan. Puro si congressman, mga tambay. Ni hindi man lang mabanggit si Juan de la Cruz, ang mga taxpayer. Ay, nakakalungkot, mga katambay. Yan po, mga artista. Lahat na po halos ng mga artista ngayon ay tumatakbo na yata sa gobyerno. Mga broadcaster, artista, at kung ano-ano pa, mga katambay. Napakalaki yata ng kitaan sa politika, mga katambay. Talaga ipagpapalit mo sa politika. Dahil kaya, sumasalo kaya ng pera. Gawa na kasi ang pera sa politika. Kasi ang pera kasi sa gobyerno, gawa na yan eh. Di ba? Dahil kasi ang tax yan, continue yan eh. Di ba? Continue na continue ang ating mga tax. Bumili ka lang kahit ano, bumili ka lang dyan. May tax na yan eh, may VAT na yan eh. Continue yan. At yung pera ng gobyerno, 12 buwan mo lang, 12 buwan mo lang, 12 months mo lang budget yan. Pagkatapos, another 12 months naman, continue. Kaya walang katapusang pera ang hahawakan mo sa gobyerno. Kaya ang mga politiko na epal, mga sakim sa kapangyarihan, talagang hindi na sila aalis dyan. Nagsiyaman na nga sila dyan, di umano. Dyan na sila nagsitanda, dyan na sila nagsiyaman. Pero hindi naman lahat ng politiko, mga katamay. Merong mga politiko, hangad pa rin nila na mapaunlad ang kanilang syudad. Mapabuti ang kanilang city, ang kanilang probinsya. Makikita mo yung pagbabago. Pero pagka ang probinsya, ang syudad, ang politiko, tumanda at tumagal na, wala kang nakitang pagbabago, walang progresibo, alam na this, mga katambay. Alam na. Kasi may pattern na po tayo eh. Tingnan nyo na lang po yung nagagawa ng politiko, pumunta po kayo ng Davao City. Tingnan nyo po at ikumpara nyo ang inyong mga politiko sa inyong mga syudad, mga kababayan. Ikumpara nyo. Doon pa lang makakita na po kayo ng tamang paglilingkod. Dahil mismo ang Davao City, walang utang ang kanilang syudad. Alamin nyo rin po kung baon ba sa utang ang inyong syudad. At tingnan nyo rin po, nabaon ba sa utang dahil gumawa ng maraming proyekto sa inyo, nagbigay ng maraming trabaho sa inyong lugar, sa inyong syudad. Kung hindi, alam na this din, mga katambay. Baka nailagay sa malalaking bolt nila. Kaya, muli po mga katambay, talagang ang politika sa atin ay hindi na mababago kailanman. Dahil ang mga Pilipino na rin mismo ay ayaw mabago ang politika sa atin. Tayo na rin mismo ang nagluluklok sa kanila. Kaya never mababago ang imahe ng politika sa atin dahil mismo tayo ang may kasalanan.
Kumukuha tayo ng pera din natin, pero niluluklok natin sila. Wala silang puhunan, mga katambay. Nasa atin lahat ang puhunan. Tayo ang mga taxpayer, yung mga politiko, puro pakinabang lang, mga katambay. Pakinabang. Kaya tayo ang dapat sisihin din. Naglalagay tayo ng mga politiko na hindi naman totoong lingkod bayan. Lingkod bulsa lamang yata sila. Maraming salamat po mga tambay sa mga naagusto po ng ating maliit na Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Ingatan nawa mga katambay. Maging matalino na po tayo at huwag na po tayong magpagamit ng hindi po tayo laging sisihin ang mga sarili natin. Paalam! Bye-bye! Ingatan nawa!